Matapos ang matagumpay na pagbabalik sa ibabaw ng ring ni The Filipino Flash Nonito Donaire Jr., bit-bit ang WBA Interim Bantamweight title. Ano naman kaya ang naghihintay sa kapalaran ng boxing career ng Pinoy boxer? Para sa detalye, hahati ni teammate Paulos Salamatin. Nais ipagpatuloy ni Nonito The Filipino Flash Donaire Jr. ang kanyang magandang momentum matapos ang kanyang technical decision win kontra Andres Campos ng Chile noong weekend sa Argentina para ibulsa ang Interim World Boxing Association o WBA Bantamweight title. Bagamat may tuturing na delikadong katunggali si Campos, mas challenging sana para kay Donaire ang inisyal at target sana nitong makatapat na si Roman Chocolatito Gonzalez ng Mexico. Ngunit hindi nagkasundo ang dalawang kampo para may sa katuparan ng laban. Sa naganap na post-fight analysis sa Boxer Shorts with attorney Ed Tolentino, ibinahagi nito na asahan ng mga boxing fans ang makabagong henerasyon ng isang 42-year-old Donaire sa mga susunod na laban. Hindi ko naman ini-expect yung dating Donaire na napakaganda ng galaw, so much bounce sa kanyang mga legs, ang daming suntok, talagang sineset up niya yung kalaban niya, unorthodox yung kanyang approach. Wala na po yun. Yun yung batang Donaire. The Donaire we saw in the Campos fight is the 42-year-old Donaire. And like I said, he fought like a 42-year-old. Matipid ang kanyang suntok. Hindi niya inuubos yung kanyang enerhiya. Yung kanyang leg movement, nakaplant na lamang ang kanyang paa sa lona. At sabi ko nga, setting up jab and the 1-2 combination. He stuck to the basics, which is tama lamang given his age, given the fact na almost 2 years siyang inactive. Ang totoong kampiyon ng WBA Bantamweight belt ay si Seiya Tsutsumi ng Japan, ngunit dahil sa kanyang natamong eye injury at matagal na panahon para mag-recover, idineklara ng WBA ang Japanese boxer bilang champion in recess. Dahil dito, inangat ng WBA si Antonio Vargas bilang full-time WBA champion kung saan nakatakda niyang depensa ng corona ngayong July 25 kontra kay Daigo Higa ng Japan. Ang mananalo sa laban ng Vargas at Higa ay makakatapat ng mandatory challenger at ang interim champion na si Donaire para sa Assam na masungkit ang titulo at pangarap na makabalik sa pagiging kampiyon sa kabila ng kanyang edad. Pero ayon kay Tolentino, hindi biro ang mga susunod na hakbang sa karera ni Donaire dahil sa bigat at dekalibreng boksingerong nakahain para sa kanyang susunod na laban. Hindi na po ito katulad ni Campos. Mas magagaling pong boksingero itong si Higa at si Vargas. Si Vargas, malaking boksingero, pressure fighter yan kasi may Latino roots yan at may power naman yung Higa. So kung sino man sa dalawang yon ang makakalaban ni Nonito Donaire Jr., mabigat na laban yon para kay Donaire Jr. So mas demanding. Kailangan mas triplehin ni Donaire ang kanyang training at efforts because he will be in for a real fight against those two fighters. Kung sino man ang manalo kay Vargas at kay Higa this coming July 25. Sa ngayon, focus na muna ni Donaire at ang kanyang kampo ang pagre-recover sa natamong right eye injury sa laban nila ni Campos bago magbalik ensayo upang paghandaan ang inaabangang Bantamweight World Title fight sa hinaharap. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.